So yo, what's up mga kanonoy kong minamahal. Ayan, good morning sa lahat. Sa mga subscribers ko dyan, viewers ko dyan, good morning. At sa mga silent viewers ko dyan, ayan, magandang umaga. Sa mga kababayan ko abroad, alright. So, good morning sa inyong lahat. Sana lahat tayo ay nasa mabuting morning, no? Ayan, sa aking iniidolo na si Mr. and Mrs. Ka-Business, Papa Dins TV, alright, Ka-Business Official and Ka-Business Family. Ayan, good morning sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan sa umagang ito. Alright. So, ayan mga kanonoy kong minamahal, ay nandito tayo muli sa bahay namin sa Lanet. Nagkataon na wala dito si Mama at saka si Papa. Mga kapatid ko lang nandito, dalawa. Isang kapatid ko at saka isang bayaw. Ayan. So ngayon mga kanonoy ay nandito si nanay, kasi ang kwento kasi nito mga kanonoy, kaya namin siya tinatawag na si super nanay dahil gawa ng siya kasi mga kanonoy ang naging way, no? Siya ang naging dahilan kung bakit kami nandito sa Iloilo ngayon. Kasi dati mga kanonoy ay sa Negros kami. Una dito kasi mga kanonoy, yung kapatid ko lang na nakatanda sa amin, yung nauna rito. Tapos ako, dinala na ako. Tapos dito kami nakipagtuluyan sa kay nanay. So nanay na lang tawag namin, no? Hindi namin siya kamag-anak, hindi namin siya kadugo, pero ang turing niya sa amin talagang parang tunay na kapatid, tunay na anak. Ayan. So, sa magkakataong ito mga kanonoy, interviewin natin siya, no? Alamin natin kung ano bang sitwasyon niya ngayon dahil ayan, ito nga, si nanay, kung nakikita nyo, ayan, no? Nay, kaway-kaway ka, nay. Ayan. Hello, good morning. Ayan. So, yan mga kanonoy, so interviewin natin si nanay kasi sa mga wala pang alam, sa mga bago lang sa aking channel at saka kasi bago lang din ako nag-umpisa, no? Nang nagtrabaho kami dito, dalawa pa lang kami sa aking kapatid, ay si nanay na talaga lahat, nag-asikaso sa amin. Yan, nagpapakain, nag-asikaso sa mga damit hanggat sa tumagal, hanggang sa marami na kami dito, mga kapatid ko nandito na, hanggang na lang ngayon na may bahay na kami rito. Yan, sa kanya lahat yan ng kasi siya lahat ang nag-asikaso nito dahil para kami magkaroon ng bahay dito sa Iloilo. So ngayon, nandito na kami nakatira at ito na nga si nanay ay interviewin na natin ngayon. So ayan. So nay, good morning sa iyo. Ayan, good morning. Kaway ka muna sa ating mga viewers, mga subscribers dyan. Kaway ka muna. Ganun. Yan. So, yan ay, no, ilang taon ka na ngayon, ay? 82 na. 82, yan. 82 na si nanay, mga kanonoy kong minamahal, mga Papa Dins TV, mga ka-business. Ayan, 82 na si nanay, pero ganun pa rin si nanay ka kondisyon. Ayan. Alright, tinanong ko nga siya mga kanonoy kung kaya pa ba niya mag-restaurant. Kaya pa raw! Kaya pa daw mag-asawa na, kaya pa? Hindi na. Hindi ka pa kaluyag no. Pero alam nyo Ayaw mga ko na. kanonoy, si nanay ganitong edad pero may nagpapahaging pa. Parang gusto pa talaga. Pero ganun pa man mga kanonoy, siyempre good vibes lang tayo dahil gawa si nanay ay matanda na, no? 82, pinanay 82 na. 82 na si nanay. So, ayan ay, sa edad mo ngayon ng ganito, no? Ano ba ang sikreto sa papananatili sa iyong kagandahan at sa iyong kababaang loob at sa iyong kondisyon? Ano ba ang sikreto mo? Bakit hanggang ngayon ay makita natin na siyempre sobrang lakas mo pa. Parang hindi ka lang tumatanda. Ano bang sikreto? Manindo ka sa lawas mo. Tapos magpagsika, hindi ka magsagad siyang siyang paluya-luya. Siyempre, trabaho.
nga masarangan mo. Ah. Oo. Nagtrabaho ka para masarangan mo ang mga lakas ng lawas mo. Ah. So, Tagalogin ko mga kanonoy, no? Ang sabi kasi ni nanay, kailangan lagi ka lang positive sa trabaho, lagi kang malakas, isipin mo na malakas ka lang, huwag kang magpahina ng loob. Kasi yon ang magdadala sa'yo ng kahinaan talaga ng tuluyan. So ano pa, Nay? Ano pa ang mga na-experience mo noon hanggang ngayon sa buhay mo? Ano ang ako nga gusto ko pa nga nga magbulig pa man sa akong mga kaapuhan para nga nga pigado man sila mo. Oh. Amo na nga nagahatag man ko sing kwan sa lawas ko nga para makabulig man ko sa ila. Makabulig pa man ta sa mga kaapuhan ta. So ayan mga kanonoy, ang sabi ni nanay, wala siyang ibang hiling kundi ang tanging hiling niya mga kanonoy ay makatulong pa sa mga apo niyang darating at sa mga kung sino man humihingi ng tulong. Ayan, gusto pa niya makatulong, kaya siya pinipilit niyang sarili niya na magiging kondisyon siya dahil sa kanyang mga apo, no? Alright, so ganun kabait si nanay. No, so ngayon ay ang sa edad na ganyan ay ano na ba ang karamdaman mo ngayon? Wala ka bang naramdaman sa katawan mo na medyo na umibig ka pa ba uli? Wala ka bang naramdaman na mayroon ka nang hiring-hiringan diyan? Ha? Ano ba na yung naramdaman mo sa pagkakataong ito, no? Gabat yag man kasi ng atong mga linis sa ulo, mga sakit ng tuhod, pero hindi man sila nga daw nga daw gahigda agad. Mapagsik man gyapon ang pagliliguan mo, iyong mo. Siyempre, gainom ka man. Ayan, so ngayon ay ang tanong ko, di ba saan na ba yung nakatira yung iba mong mga anak, no? Pagkakaalam ko kasi namatay na yung isa mong anak, si itong Edwin, ano? So, patay na. Ilang anak mo na lang ngayon ang... Dalawa nang napatay. Dalawa na bang namatay? Oo, subang kagikaduha. Oh, so, ngayon ilang anak mo na lang ang natitira? Kung na lang sila 3, 4, 5, 8. 8 na. Siyam pa. So, siyam ang buhay ngayon. Kailangan po, hindi basic. Ang apo mo ngayon ay sobrang dami na. No, mga lapit na po. Mga 39. Bo, grabing apo. Apo, ano ba tawag sa Tagalog ng apo? Apo talaga, no? Apo, pag inutuhod dong. Apo. Sa mga tuhod. Apo talaga yan. Apo So, sa tuhod. Apo sa anak. so ayan mga kanonoy, ay sa ngayon, nandiyan ka sa bahay nyo na, sinong kasama mo dyan? Ang apo ko mayroon ng anak. Mayroon ng anak, si Gisame, no? Kag ang subang sang agot ko. Ayan. Subang sang akong bata nga hinipo. Yan. Oo. So yan mga kanonoy, kung siguro kung para sa atin masayang-masaya na ako kung sa akin na makarating ako sa ganitong klaseng edad. Kasi ang edad ngayon nito mga kanonoy, mayroon kasi akong makakilala na ganito na ang edad, wala na, sobrang hina na, no? Pero ayan, si nanay, pinapatunayan ni nanay na gusto pa ni nanay na magtsatsa. Kaya pa ni nanay magtsatsa. Tayo binay, tsatsa binay, sample. Ting 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 ting, ting 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 ting. Tayo binay, tayo na, try. Tayo lang. Siyempre, papakita natin sa ating mga viewers na yan. Tayo binay, tang 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 tang, tang 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 tang. Ayan, kaya pa talaga ni nanay yan, no? Matwork na ganyan, matwork. Yan, sobrang saya ni nanay mga kanoy. So, nay, yan, no? Yan, tayo ay nakabigay ng saya sa ating mga mabutihing mga tagapanood, taga-subaybay. Ayan mga kanonoy, ay sa ngayon, siya kasi ito mga kanonoy, si nanay na
kung ang rason kung bakit nagkaroon kami ng bahay dito dahil noon doon lang kami sa city nakatira sa kanal, no, sa creek. Dinimulis kami doon. Kundi dahil kay nanay na siya nag-asikaso sa mga papel, siguro saan na kami nadala ngayon, no? Dahil sa kay nanay ay nandito kami ngayon sa Iloilo nakatira. At kahit nga nasunugan kami noon, nasunog yung bahay namin, ay nandito pa rin si nanay. Ay nakaalalay pa rin sa amin. So, para sa amin dito ay siya yung super nanay na super lola pa. Kasi hindi niya pinapabayaan yung mga kanyang mga apo. May apo na siya. Tapos ang apo niya nagkaapo pag isa roon. Kaya ano ba tawag nun? Apo sa tuhod na, ano? Apo sa tuhod. Apo sa tuhod? Apo sa dapadapa. Apo sa tuhod mga kanonoy, pero ganun katibay si nanay, tinan nyo. Nakita nyo, gusto pa ni nanay na magsayaw talaga. Kung may sayawan lang dito talaga, sabi ko sa inyo, alikabok lang, hindi makita ang tao sa kibrada. Ayan, so ngayon mga kanonoy, Hindi ka ba lumagsaot? pares-pares lang kami dito na talagang mahirap, no? Kita nyo naman ang bahay namin, natur ko kayo, no, sa bahay namin na ito. So, ang kanila ni nanay, ganun din ang bahay nila. So, siyempre may mga anak man siya, malayo din ang bawat isa, nanay. Malayo sila, nay, no? Oo, sa Manila. Sa Manila, mayroong sa Ahoy, sa Bacolod. Siyempre may mga pamilya na rin. So, ika nga sa sinasabi ko, tulad sa sinasabi ko, pag ikay may pamilya na, wala ka na nga right na magpigil pa o magnatili sa bahay mo dyan kung saan ka dalhin sa kasama mo. Alright? Tulad nyan, tulad sa akin, ang asawa ko taga Mindanao. So, hindi naman pwede na ako ang masusunod nga dito lang talaga kami. Siyempre, kung saan siya gusto, doon kami. No? Kaya, ganon. Kaya, ito si nanay, sa awa ng Panginoon hanggang ngayon ay dati malakas na siya, hanggang ngayon ay malakas pa rin. Ayan, no? Nauna pa yung iba niyang anak ng maalam sa mundo, pero si nanay ay yan nananatiling malakas pa rin, no? Mga ilang taon ba na ang gusto mong abutin? Abot ka ba yung 150 na eh? Mag 150 edad mo na eh pag ha? Pagbuot ng mga Oh, Diyos. good. Approve na yung mga sagot na yan. Kasi walang imposible sa Panginoon. No? Walang imposible. Lahat naman kasi siya ay nakakaalam. No? Ay tayo naman ay sumusunod lang sa Kanya. At handang magpagamit sa anumang oras na darating sa atin. Ano? Pero sa palagay ko na mukhang aabot ka pa na sa ano? Sa 160. Ngayon, 82 ka lang. Pero pag umabot ka na ng 160, yan, hindi lang ako magsasabi sa'yo, pero iwan ko lang. Why na ko makadabot sa 160? Malay mo, di ba? Ikaw nga mismo nagsabi, walang imposible sa Panginoon. Di ba? Di ba, mayroon nga nag-iedad minsan, may 120, may 110, 115, di ba? So, kaso lang, kadalasan kasi natin na naririnig na tumagal ang buhay, 120, 110, 115, no? So sa atin ibahin natin, huwag tayo dyan sa mga edad na ganyan. Doon tayo sa 150, 160, para kung sakaling mawala man tayo sa mundong ito, nag-edad na tayo ng 40, at least makasabi tayo, munti ka na umabot sa deadline. Right? So ayan ay, so ngayon ay ano ba ang pwede pa nating masabi? Ayan mga kaunay, comment lang kayo. Kasi sa pagkakataong ito, nabigyan tayo ni nanay ng pagkakataon na siya ay may interview. Siyempre, para siya kasing para siyang ma-emotional pag siya ini-interview. Malungkot siya. So, simple naman mga kaunay, nakakalungkot talaga kung nasa harap ka ng camera. So, sa mga nakakilala, sa channel ko, no, nandyan sa channel ko, mga nakasubscribe sa channel ko, ayan, salamat sa inyo. Nandito si nanay. So comment na lang kayo kung anong magawa natin, kasi si nanay ngayon ay napatay na yung asawa niya. So siya na lang ang nakatira dito sa bahay nila, at saka yung apo, at saka yung apo pa niya. Yung apo niya nanganak, so apo pa rin niya. So dalawang apo. Si Mary Jean ba umuwi na sa asawa niya, no? Umuwi na. So kayo na lang talaga diyan. So ayan mga kanoy, so salamat sa inyong suporta. So
Yan ay dahil nagpa-interview ka sa akin, bibigyan kita ng isang upper. Yan mga kanoy, dahil si nanay yan yung mabait. Mabait ito mga kanoy. Wala kang talagang masasabi rito. Kung marites ang pag-usapan, ay hindi ito marites mga kanoy. Hindi ito marites. Pero pag trabaho ang pag-usapan, ako number one. Number one. Sa pagmamahal, number one. Yan mga kanoy. Wala kang makikita ditong masama kundi lahat dito ay mabait. Yun nga lang kasi siguro mayroon naman kasing sinasabi na kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos ay matuto tayong makontento. No? So kontento na rin kami makaunay sa buhay namin ng ganito na dati sama-sama kami dito ni nanay na kumain na lang ng wala ng kanin, puro na lang gulay. No, nay? Kangkong na lang, no? Kaya para sa amin mga kaunay, ang pangbansang gulay ay kangkong. Kasi, ano ba pangbansang gulay ngayon, Lot? Mar? Ano ang pangbansang gulay? Para sa akin, ang pambansang gulay ay kangkong. Kasi dito sa lugar namin mga kaunay, nung wala kaming bigas sa time na yon, Dahon kamuti, Juan. ay kangkong talaga ang number one na pwedeng damputin dito. Kasi kung nakita nyo dito sa lugar namin kasi may vlog naman ako diyan na paligid dito sa lugar namin ay palayan. So maraming kangkong dito. Nung tighirap na mga kaunoy, wala na kami makain na kanin, wala na talagang bigas, wala na, hirap na. So puro na lang gulay ang nakain namin. So sa awa ng Panginoon, nandito pa rin, ay malakas pa rin kami. At si nanay, yan ang papatunay kay nanay. 82 na si nanay. Ayan, so napasalamat kami na hanggang ngayon ay nandiyan siya, malakas, no? Walang karamdaman. Iba kasi mga kaunoy, no? Hindi ko naman nila lahat, pero sa mga ganito kasing edad kasi, ang iba naghahanap na lang ng talaga, naghanap na lang ng dahilan, no? Pero si nanay, ayan, no? Nakikita mo, naglalakad-lakad, naglaba, nag-iigib, nagsaing, nagluluto sa kanila. So yan, diyan ako believe sa iyo, nay. So sana palawakin pa sa Diyos ang inyong buhay. Ayan, makaalaga ka pa sa inyong mga apo at kaapo-apuhan pa. Yun nga sinasabi ko, sana na aabot pa ang edad mo ng 160. No? 160. Kasi mga hindi, ito mga kaunoy, tumatawa lang tayo, pero ito'y seryoso Kasi si nanay, pag nagkataon na mag-edad ng 160, ako siguro iwan ko lang. Sige. Oh. Bawang 60 na pangalan. Oh, siyempre. Ang iba nga, di ba? No? Ang iba nagdadasal, sana paabutin mo man lang ako kahit 90 o 100, no, di ba? Huwag kang ganun magdasal. Kailangan magdasal ka pabor talaga. Paabutin mo ko ng 200, 160, 150. Para kahit paano, masabi naman sa Panginoon nga, bihira lang itong taong humiling, pero ganito pa kahaba yan, ibigay natin yan. So, di ba? Ibigay natin yan. Pagdating 169, edad mo, ganyan ka pa rin kalakas na Grabe. Iyan na ginasang Ginoo pagbuot kung paano. Oh, siyempre. Ang ato niya kung iya pagbuot kung saan uya kita kuhaon patungon So, kay ka ano naman kita sinaya. Pasalamat naman ta sa iya nga nang amo na ning edad ka nakadabot kita sang amo ning edad. Dako na pasalamat na sa iya na. So, siyempre naman. Ay, kapag kasi manulawas, siya ang mas nakakaalam, no? kapag safe, mula. Ayan, Sunay, dahil nandito na-interview na kita. So sana ito'y maging aral din sa mga may edad, no? Ano ba mapapayo mo na sa mga may edad na katulad mo? Na siyempre nangangarap din na magtagal pa ang buhay nila. Ano ba yung mga mapapayo mo sa kanila? Mga muyos sa Ginoo, kung tagaan pas sing kabuhi nga mo na. Good? Ang Ginoo, amo nang gidagahatag sa aton. Kung ang aton niya nga
pagpangamuyo sa iya, ang iya lang na iya gusto aton batunon. Kung palawigon niya pagkabuhi ta, batunon ta. Kung hindi na, batunon ta man, kaya iya na iya pagbuot. Hindi naman ta siya maghawid. Preparado naman ta sina. Oh. So, ang solusyon ay is magpaka bait lang, ganon. Na magpakaayo ka lang sa tawo mo. Wow. Sa mga tawo. Mabuot ka sa tawo, kaya hindi kaya magpuan sa ila, kung may ihatag katagaan mo. Pero kung wala, kay pasensya. Pero kung may ara ka lang, ang parehas mo tawo, buligan mo. So, ibig sabihin na ang ginamin mo na ay magbigayan lang. Oo, na. Kung sinong may ara, Na, oo. pangayo ay. Oo. Kung sinong wala, way hatagay. Ayan, joke lang mga kanonoy, ang totoo dyan, kung sinong may ara, hatagay, kung sinong wala, pangayo ay. Dahil gano'n naman talaga mga kanonoy sa mga anak ng Diyos, ay lahat tayo, ay minsan may mga taong ginagawang kasangkapan sa Panginoon para maabot natin ang mga estado na ganito, mga mahihirap, matulungan natin. At isa yan mga kanonoy sa aking hinihiling, na sa pangarap ko, no, na darating man ang araw na kung ako ang magtagumpay, maabot ko mga pangarap ko, isa sa aking mga likhain ay ang tumulong sa mga mahirap talaga. Ayan. So, mag-edad si nanay ng 150, tapos ako nandito pa sa larangan ng pagbablog. Talagang, ayan ay, joke lang. Siyempre, pag naabot ko ang mga pangarap na ito, siyempre, isa na yan si nanay sa mga plano ko na siyempre, biyayaan din ng blessing. Siyempre, pag nagkaroon ako, no? Siyempre, ika nga share your blessing. No? Share your blessing for today. Hindi lang for today talaga. Yan mga kalay. Sa araw-araw, mag-share lang tayo, no? Mayroon lang siling sa Ginoo nga abay nga kaluyan niyo man kita nga ang maadlaw-adlaw tanan matagaan niyo man kita. Wala pangamuyo kasing insakto, kag ang Ginoo lang ang makasurvive sa imo. Kag magpan ka man sa imo pamatasan nga maayo man sa parehas mo. Hindi kaya magsiling ako may imo ka. Taguon mo lang. Imo lang. O may imo ka, tagaan naman sila. Ayan. Hindi mga sila nga ihatag mo din sa ila tanan. Hindi nga basta may ara sila, tagaan naman sila. Kahit punuay man sila. Wala. Ayan mga kaunay, pasensya ka na nga si nanay minsan nagsasalita, hindi nakatingin sa akin, doon sa nakatingin sa malayo. Kasi ang patula doon, tinitingnan niya ang mga gulay na pwedeng iulam mga yun, tinitingnan ni nanay. Pero sorry na yan, pasensya na. Pero ganyan lang, masaya lang tayo. Ayan, sa mga nakapaligid pala sa amin dito na mga tao, minsan hindi natin masasabi, no? Sa pagbablog nga, may mga basher. Lalo pa sa totoong buhay. Dito sa hindi sa larangan ng pagbablog, kundi dito mismo. Hindi sa camera, kundi mismo ang mga kapitbahay mo. Hindi mo talaga maiwasan mga kanoy. Kaya pala sa cellphone daming basher. Kahit wala ka pala sa larangan ng pagbablog mga kanoy, dami ring basher. Pero hindi yan tinitingnan ni nanay kasi alam ni nanay na mali yan, no? Mali yan. So, ang mga kalaban ay pinapasa Diyos na lang. Ang mga basher ay pinapasa Diyos na lang. No? Kasi ang Diyos na lang nakakaalam, no, nay? Ang Diyos na lang nakakaalam. Ayan. So, ngayon ay ano ngayon ang trabaho mo ngayon? Wala kang trabaho ngayon? Wala. Ayan mga kanoy, si nanay walang trabaho dahil hindi naman siya payagan ng mga anak niya magtrabaho. Although wala dito ang mga anak niya, pero meron kasi siyang anak na talagang nagsipag din kahit may asawa, pero yan, inuuwian si nanay, kinukumusta at hindi na pinapatrabaho. Hindi ka na pinapatrabaho ni Ambo, no? Hindi na siya pinapatrabaho mga kano yan. Gusto nga ni nanay na magtrabaho dahil gusto niya rin maka-exercise, pero siyempre si edad niya ganito, so dapat gala-gala na lang siya, no? Na lang, tingin-tingin sa mga magpapaganda. Yan. So, yan mga kanonoy, nay, salamat sa pag-interview ko sa iyo. Salamat sa pagpa-unlock mo sa aking interview, no? Dahil binigyan mo ako ng kunting oras para sa aking munting YouTube channel, So, hayaan mo na, hindi man ako
hindi man ako ngayon ganun, no? Pero isa lang sa pangarap ko na na kung ako man ay magtagumpay ay masyaran kita sa aking blessing, no? Ngayon, sa awa ng Panginoon, sana ay ito'y maabot natin dahil nandiyan naman si God, lagi nakasama sa atin. Alam ko, hindi tayo pababayaan, ano? Sa araw-araw. Oo. Minsan, ganun lang, magdadasal din tayo minsan, samahan natin ng dasal. So, ako mga kaunoy, kahit ganito lang ako, pero ang mukhang ito, nag-iisa lang to sa buong mundo, pero kung Diyos ang pag-uusapan, nakilala tayo dyan, no? Hindi naman natin ibinaliwala yan kahit minsan hindi tayo magkapagsamba, pero ganun pa man ay hindi natin siya winala sa ating puso't isipan. Alright, no, Nay, so salamat sa pagkataong ito. So kapamahaw ka na, Nay. Anong ulam mo? Hindi na mo. Yan, ang ulam namin mga kaunoy ay bagoong. Ngayon dito tanongin, titingnan natin kung anong ulam dito. Yan ay muli, salamat na ya. So titingnan natin ang ulam nila dito. Ayan, ano bang ulam nyo dito, Mar? Yan, oh, kanin. Why ulam? Kanin lang mga kaunoy. So, ang ulam, saan? Why ulam? Walang ulam, Mar? Wala. Mga kaunoy, sa pagkakataong ito, puro na lang kanin. Dati, puro tangkong. Kinakain, ngayon, puro na naman kanin. Wala. Wala na ni tangkong, wala na. Yan mga kaunoy, wala mga kutsara na lang din dito. Talagang walang ulam. So, yan ay no, salamat muli. Ayan, so hindi naman gulo natin mator yung bahay nyo doon kasi hindi naman, alanganin naman tayo pupunta ron, di ba? Ayan, so sana bigyan pa tayo ng pagkakataon muli para yun, makapunta tayo dun sa inyo, no? Pero siguro sa sunod na lang kasi nag-aantay ako ngayon na sa sa biyaya na darating sa akin kasi tinawagan kasi ako tapos pabalikin ako sa Maynila, no? Siguro kung makabalik na tayo doon, ayun, go lang tayo, no? Yan, sana ma-interview ko pa kayo muli sa susunod ng mga araw o susunod ng mga linggo, no? O papalari ng Panginoon, anong mang oras na bigay sa atin ng Panginoon, ayun ang anuhay natin, ano? Oh, so yan ay God bless sa'yo. So sana ay hahaba pa ang buhay mo ng 150 years, 160 years para mas lalong So yan mga kanunoy, hanggang dito na lang kasi medyo mahaba-haba na tong video ko. So I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira, banat, lipad. Ayan mga kanunoy. So ayan ay, salamat na ha. Salamat sa pagpapaunlak mo sa aking kunti-munting interview. So ayan mga kanunoy. So bye bye. I love you all mga kanunoy kong minamahal.